Pero itong balita na ito, medyo nakakaano ito. Bakit to kanyo? Sino ba itong si Governor Negros Oriental Manuel Chaco Sagarbarria, 'di ba? Sino po ba ito? Ito'y tila malapit sa presidente. Bakit to? Mismo ang Pangulong Bongbong Marcos ay nagpunta sa Negros. At ito po ay sinalubong ng matinding hiyawan ng gobernador. Yung gobernador lang humiyaw. At saka siguro yung mga tauhan niya. Yun lang humiyaw po. Yung gobernador at saka yung mga tauhan niya. Wala nang iba. Pero ito, papakita ko sa inyo itong video na to. Naaman si Presdere. I'm not gonna take much of your time because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like to say, isagitra na to. Okay ra ba? BBM! 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 Dunga ta, BBM! Watay minga. Parang excited yung mga tao Anyari? Sandali. Huy. Yung ayuda nyo, wala. Kayo mga taga-Negros wala kayong ayuda pagka ganyan. Ha? Nako. Tanan. I would just like to say, isagitra na to. Okay ra ba? BBM! Nako? BBM! Nako? BBM! Ay, sus! Kung ata BBM! Watay minga. Grabe, ganadong-ganado yung mga taga-Negros sa pagsigaw ng BBM Ganado kayo Ano nangyari sa inyo? Anak kayo ng tutsa. Gago! Wala kayong ayuda paglabas. Kayo talaga Hindi. Kasi alam mo kung natutuwa, maraming aspekto yan Kung natutuwa yung mga taga-Negros sa ginawa ng gobyernong ito sa kanilang lungsod, di sana sagot talaga diyan BBM, di ba? BBM. Bakit? Hinipe na kayo ng gobernador nyo pero wala. Nga. Di ba? BBM! BBM! Ay, saya. Dungata BBM! Ay, ang saya. Watay minga man usob-usob. Tandaan nyo, RTBM ang kumuha nito, Ayan. BBM! 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 Okay. Press. Okay na dita. The Negros Oriental. The entire. Sandali nga, i-posing nga natin itong mga itsura ng mga tao na to. Yan. Ano natin, lakihan natin. Tingnan natin mga itsura ng mga tao. Ayan. Happy sila. Di ba? Ang saya nila. Ang saya-saya nila, mga kababayan. Grabe, enjoy na enjoy sila. Ang bira. Gabi ka banat ba tuloy natin. BBM! Watay minga man usob-usob. BBM! Oy! BBM! Oy! BBM! Okay. Okay na ra. Okay na dita. The Negros Oriental, the entire people of Negros Oriental truly loves you. And let's work together for helping the province and the whole country. Thank you so much, Press. Thank you, kanino tanan. Ang saya-saya. Dito, tingnan nga natin itong mga taong ganitsura nila. Happy sila. Happy sila. May bantay pang pulis. Para siguraduhin, pumalakpak kayo pag di kayo pumalakpak. Ano mo, happy yung nakamas, tingnan nyo, happy. Di ba? Gago! Di ba kitang-kita naman sa pagmumukha nilang masayang-masaya sila sa pagdating ni BBM sa lugar nila. Ay nako mga kababayan. Anyway, ito lang masasabi natin dito. Yan po ang nangyayari sa Negros ngayon. Okay? Yung sinasabi nilang dahil sa mga Tebes, nawarak ang Negros, ganyan. Ngayon, wala na sila doon, di ba? Pero, bakit tila may mga ganito pang pangyayari? Di ba? Tapos, kung titingnan ninyo, bakit hindi masaya mga taga-Negros kay BBM? Kung masaya sila, 'di ba? Kung masaya sila sa ginawa ni BBM doon sa mga pangyayari diyan, di sana
ang saya-saya ng mga ganitong rally, di ba? Halatang halata mga kababayan. I-compare nyo naman yan doon sa Cebu na naganap. Nakitang-kita ninyo kahit mga taong talagang naghihiyawan, kusa diyan, pinasisigaw na sila, ayaw pa rin. Diba? So ibig ko lamang pong sabihin noon mga kababayan? Simpleng-simple lang. Palpak ang administrasyon na ito dun sa ginawa nila sa Negros. Hindi lamang po yun. Ano kaya ang kinaugnayan ng presidente dito sa tao na ito? Kasi parang malapit sila. Mantakin mo, pinuntahan pa sila ng presidente. Talagang personal na pinuntahan. Tapos parang close sila nung kanilang governor. Itong si Chaco. Di ba? Parang close na close sila. So ano kaya ang kinaugnayan ng presidente natin dito sa mga pangyayari na to? Bakit? Sabi nga nung alleged nung mag-asawa, pinatatanggal pa yung security. Sino bang commander-in-chief ng PNP? Aside from the direct person who approves the security, direct po ang PNP chief po ang nag-approve, pumipirma ng security ng tao. Kunwari merong lalagyan. Ang PNP chief. So si Marbil. Kaninong tao si Marbil? Sa presidente. So, bakit tila parang close sila nito? Sa tingin ninyo mga kababayan? Close kaya talaga sila nito? Meron kaya silang kasunduan? Meron kaya silang kaibigang Koreano? Alam niyo na yung Koreano, di ba? Nakakwento ko na sa inyo. Oh. Ano ang kinaugnayan nito sa ating Pangulo? Mr. President, this is what is happening to our country, Mr. President. Baka pwedeng gumawa na ng vlog. Yung bago mong Yusek na maingay dyan. Ipagtanggol ka na kasi tila kasi sinasabi nila na parang ako naniniwala ako talagang etong Yusek na ito, she was hired kasi weak ang personality ng presidente. Sobrang weak ng presidente. That's why she was hired kasi maingay ang bibig, strong, kung bumanat, talagang walang manners, parang hindi opisyal. 'Di ba? Totoo naman parang hindi opisyal, parang ang vlogger ang datingan Wala namang masama kung ikaw ay vlogger at ganyan ka. That's normal. Walang problema 'yun. Kaya lang nandiyan ka pero yung mga pinapakalat mong fake news medyo hindi maganda. Kasi kita naman natin, di ba? May mga sinasabi ka na hindi safety sa Davao City at kasalanan ni Pulong. Hindi mo ba alam na wala na sa kapangyarihan ni Pulong ang mga pulis ng Davao City? Pinagpapapalitan pa ng tao ni Marbil yung mga supposedly RD doon. Hindi pala RD. Chief of Police. Diba? Ilang beses yun. Yung isa nga, di tumagal ng araw Pinagpapalitan. Pag nalamang merong kinaugnayan sa mga Duterte, pinagpapalitan. Pati yung mga pulis, pinalitan din po. So, tapos sasabihin mo may direct connection with Baste, Duterte. Wala. Diba? Yun lang. Fake news ka na diba? Tapos sasabihin mo yung pagsita ni BP Sara Duterte na corruption, dapat tinitingnan yung tatay niya kasi sinasabi mo na binalita na ito yung most corrupt na presidente. Di ba? Hindi ka ba nagbabasa? O sa bundok ka lang talaga nakatira? Alam mo ba sa Guinness World of Record kung sino ang may record? Hindi, para lang sa kaalaman mo. Baka kasi hanapin natin yun. Guinness Book of Records most corrupt. Alam mo ba kung sino? Si Duterte ba? Hindi. Baka lang hindi mo alam kung saan yun. Papakita lang natin. Noong 1989, kinilala lang Guinness World Records si Ferdinand Marcos bilang pinakamalaking pagnanakaw mula sa pamahalaan. Hindi po ako nagsabi niyan. Gayunpamano,
Gayunpaman, noong 2022, napansin na ang talaang ito ay tinanggal mula sa kanilang website. Anto nabili? Nabayaran? Ano nangyari? Bakit ganun? Marcos' greatest robbery record disappears from Guinness website. Published March 14, 2022. Anuhin po natin yan. Nandyan lang po yan. I-google nyo po. So, ibig sabihin po nun mga kababayan, ito talagang USEC na to ay talagang nagpapakalat po ng fake news. Kaya sana po ay panoorin nyo po muli ang ating mga susunod na videos. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y